4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ados na tayo ngayon ng Pebrero. Kabilis mo naman. Ados na tayo ngayon ng Enero 2024. Naninibago kayo Happy New Year. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Maction Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Free Angel po ito, si Angelo Palmones, makakasama nyo hanggang mamayang alas 6 na umaga. Thank you! Maraming salamat mga suki for making us number 1 sa ulo ng ating mga balita. Amihan at Easterlies magpapaulan sa Luzon. Pump prices ng mga produktong petrolyo bumaba pero ang presyo ng LPG tumaas sa pagpasok ng 2024. 2 patay sa papatok at ligaw na bala. Higit naman sa 500 ang sugatan sa pagsalubong sa bagong taon. Walang kadala-dala. 8 taong gulang na bata na putulan ng kamay matapos sumabog ang napulot na papatok sa Maynila. 2 bata patay naman, 1 sugatan sa sunog sa Taguig City ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Bangkay ng isang lalaki itinago sa isang bag na kitang palutang-lutang sa katubigan ng Baseco Compound. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kumusta po ang inyong bagong taon? Bagong taon, bagong buhay, bagong saya. Salubungin natin ang umaga ng may sigla. Sa detalye ng ating mga balita, 2 weather system ang makakaapekto sa bansa, partikular sa Northern at Central Luzon sa pagsisimula ng bagong taon. Ayon kay Obet Madrina ng Pag-asa, ang Northeast Monsoon o Amihan ang magdadala ng mga pagulan sa Batanes, Cagayan at Babuyan Island. Ang Amihan din ang makakaapekto sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Ayon kay Madrina, ang easterlies at localized thunderstorms naman ang magpapaulan at makakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, sinabi ni Madrina, asahan din ang generally fair weather sa buong bansa sa susunod ilang araw dahil sa walang namomonitor ang Pag-asa ng mga sama ng panahon o LPA na maaaring pumasok sa loob ng para. Hoy, sa mga suki natin, may nanalo na. May nakadali ng 12,000 naibigay na ho natin. Mukhang naubos na ho nung Pasko. Ni Relly de la Cruz ng Tacloban, Leyte. Congratulations, Relly de la Cruz ng Tacloban, Leyte. Nadali niya ang 12,000 sa ating mahiwagang tunog. Pero ba bago? Ala pa. Nakabakasyon lang si Tunog Master. Sinalubong naman ang ikalawang araw ng 2024 ng tapias presyo sa mga produktong petrolyo. Thank you! Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, mababa ng 1.40 kada litro ang presyo ng kerosene, 35 centavos naman ang sa diesel, habang may katiting na 10 sentimo per liter sa gasolina. Naging epektibo ang tapias presyo ng petrolyo ngayong Martes. Ang bad news, tumaas naman ang presyo ng LPG ng 3.40 per kilo. Simula din ngayong araw. Ito'y katumbas ng 37 pesos and 40 centavos per 11 kilogram na regular na tangke ng LPG. Ang adjustment sa presyo ng LPG ay bunga ng panibagong paggalaw ng contract price nito sa world market ngayong pong Enero. 2 katawang nasawi matapos samaan ang paputok at ligaw na bala sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng bagong taon. Sa tala ng PNP, umabot ng 509 ang mga nasaktan dahil sa paputok. Isa naman ang nasugatan dahil sa ligaw na bala.
May isa ring biktima ng pagpaputok ng baril matapos na maitala ang 13 insidente ng illegal discharge of firearms. 8 naarestong suspect sa pagpaputok ng baril. 8 baril din ang nakumpiska. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, isang pulis din mula sa Zamboangang na aresto dahil sa pagpapaputok ng baril sa likod ng kanilang baraks at nanganganib na tuluyang masibak sa serbisyo. Hindi ba naman gagano ha? Sa likod pa mismo na... Ayan naman talagang pasaway. Tinutol naman ang isang kamay ng 8 taong gulang na batang lalaki sa Sampaloc, Maynila matapos na sumabog sa kanyang kamay ang pinulot na paputok ilang oras bago ang pagsalubong sa 2024. Lumabas sa investigasyon na kalaro ng bata ang 2 pa niyang kapatid at isang kaibigan ng mapulot nila ang hindi pa sumasabog na paputok. Gumawa umano ang mga ito ng apoy gamit ang mga sinlabang papel saka inilagay ang paputok dahilan upang siya ay masabugan. Sugatan naman ang 4 na bata, pero ang pinakamalala ang sinapit ay ang 8 taong gulang na nawasak ang kamay dahil sa pagsabog. Hindi pa malinaw kung anong uri ng paputok ang napulot ng mga bata. Sus, pinag-ipon-ipon siguro nila. Pagkatapos inilagay sa isang kanister, kaya sumabog. Anyway, malaman natin mamaya ang resulta pa ng investigasyon. 2 bata naman ang patay, isang sugatan sa sunog na sumiklab sa residential area sa Taguig City ilang oras bago magpalit ng taon. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ang biktima na si Carl Anthony Magno sa 10 taong gulang at si April May Ginoo, 6 na taong gulang naman. Nagtamo ng second degree burn sa kanang braso at binti ang 13 anyos na si Jamie Ginoo. Ayon sa Taguig PNP, si Senior Inspector Demetrio Sablan Jr. nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Eduardo Ginoo sa Barangay Ususan, dakong alas 4 ng hapon noong linggo. Umabot ng unang alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula makalipas ang 1 oras dahil para mawalan ng bahay ang 11 pamilya. Susme. Bagong taon na lang bahay. Nakapagtala din ang insidente ng sunog ang Bureau of Fire Protection sa Parañaque, Muntinlupa, Las Piñas City, Malabon, Maynila at Caloocan. Umabot naman sa mahigit 11,000 na iligal na paputok na nagkakahalaga ng 400,000 ang nakumpiska ng National Capital Regional Police Office bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa NCRPO, 5,900 sa naturang mga iligal na paputok na samsam ng Quezon City Police District. Ang Northern Police District naman nakakumpiska ng 1,228 na iligal na paputok. Ang Eastern Police District, 1,103. Ang Manila Police District, 292. Ang Southern Police District meron naman 225. At ang Regional Special Operations Group ay meron 2,381. Umabot sa 13 kataong na aresto ng NCRPO dahil sa paggamit, pagbebenta at pag-iingat ng iligal na paputok. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Susmen, titigas talaga ng ulo ng ating mga kababayan, ano ha? Adi sige. Kung talaga matigas ang ulo, ano magagawa ho natin, ano ha? Mabuti ho sa Mindanao, marami hong mga lokal na pamahalaan ang talagang ang ginamit ay yung centralized na lang. Para bang yung city government na lang o local government na lang ang nasagawa ng paputok, ano ha? Doon, gabi-gabi. Mula December 28. Dami. Di ba? Kaya pagdating ho ng December 31, parang wala na. Wala nang excitement. Naging epektibo naman ang kampanya laban sa iligal na paputok sa bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Ito naging assessment ni Health Secretary Ted Herbosa at tinawag niyang satisfactory ang selebrasyon sa kabila ng tawas na bilang ng fireworks-related injuries sa pagpasok ng 2024.
Paliwanag ni Secretary Rosa, kakaunti na biktima ng puputok noon dahil sa kasagsagan ng pandemya at limitado lamang ang public gatherings. Muling iniit ni Rebosa na dapat paigtingin pa ng mga law enforcement agencies ang kanilang pagsisikap na masawata ang pagbebenta ng mga illegal na paputok. Actually, talaga ho nasa law enforcement lang ho yan. So, kasi kung mapipigil ang source, hindi ho maglalakas loob ang mga mamimili na bumili ng illegal. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing sa lakwatsa o sa eskwela? Ay, balik klase na bukas ha. Dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Vitabalan Shield siya paglaban sa germs versus an underfront. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis sa challenge show, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Nga pala, maraming magme-makeup class ngayon dahil maraming nagbulakbol bago magpasko. Itong tip ko sa inyo. Alam ba ninyo na ayon ho sa mga pag-aaral, ang pagkain pala ng chewing gum. Chewing gum. Habang kayo ay nagre-review, makakatulong para ma-recall ninyo yung inyong mga pinag-aralan. Kung kakain din kayo ng chewing gum habang kayo po ay nag-i-exam. Ano pala yun? Yun daw pong flavor ng chewing gum na ginunguya mo habang ikaw nag-aaral. Siyempre, ngumunguya ka ng chewing gum dahil ayaw mo makatulog Pagka yan daw po, ginuya mo rin habang nag-aaral, ay mas marami kang marirecall. Talaga yun ha. Yung taste buds mo, may connection dun sa yung recall. Sa memory recall. Kaya pinakamaganda, kumain ng chewing gum. Paano yan sa Singapore? Bawal bawal ang chewing gum dun ang daming mga paghihigpit. Nagbigay tulong naman si Senator Bongo sa mga manggagawang nawalan ng trabaho at partikular na sa bayan ng Iba at Botolan sa Zambales habang naghahanap ng karagdagang kabuhayan para sa mga mahihirap na mamamayan ng lalawigan. Binigyan din ni Senator Go, adopted son ng bayan ng Iba, ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga estratehiya upang matiyak ang kanilang financial well-being at mapadali ang kanilang pagbangon matapos wala ng trabaho dulot naman ng mga nakaraang kalamidad. Sa kanyang pagtungo sa Zambales noong December 28, nagsagwa ang senador ng relief activities sa dalawang barangay ng Iba at Botolan kasama si Governor Hermogenes Sebdane Jr. at ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang malasakit team ni Senator Go ay nagbigay ng merienda, mga face mask, vitamin at iba pang mga pwedeng ipamahagi sa mahigit 300 recipients. Meron pa nakatanggap ng relo? Ayos Nagbigay din ng pansamantalang trabaho ang Department of Labor para sa mga kwalipikado sa tupad program ng pamahalaan. Nagpaabot din ang chair ng Senate Committee on Health ng karagdagang suporta sa mga residenteng nangangailangan ng medical assistance. Dali lang cases dahil wala yung monitor ko dito. Hindi ko alam kung sino naman binibigay yung PIN na information dyan. Dagsana ang mga pasahero at mga motorista na luluwa sa Metro Manila matapos naman ang holiday season. Batay sa obserbasyon ng ilang bus driver at mga dispatcher, naging katamtaman pandaloy ng trapiko sa mga lansangan kahapon January 1. Mas inaasahan nila ang pagbabalik NCR ng mga pasahero ngayon January 2. Ayon sa mga otoridad, aabot naman ng 15,000 hanggang 20,000 ang mga pasahero ang inaasahan sa mga terminal ng Metro Manila, partikular na yung manggagaling ng Baguio City.
Mamalengke muna tayo. Nasa Mandaluyong Public Market ngayon. Si Noche Kakasarich, 27. Noche, good morning. Maayong buntag, Kuya Angel. Ngayong Tuesday morning, ito na yung presyo mula dito sa Mandaluyong Public Market. Ang bigas, Kuya Angel, sa local 64 pesos pa rin ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman dito ay 52 pesos yung premium rice. Ang bangos, Kuya Angel, yung medium size, 200 ang kilo. Ang bangos na large size naman ay 240. Sama na rin natin yung tilapia, 160 ang kilo. Galunggong, 300, habang alumahan, 380 ang kilo. Beef wrap, Kuya Angel, walang pagalaw, ganun pa rin ang presyo, 450 ang kilo. Yung beef brisket, 420. Kasim, 340 ang kilo. Liempo, 370. Isama na rin natin yung whole chicken, 180 ang kilo. Itlog, bawat isa, yung medium size, 8 pesos and 50 centavos. Puntahan naman natin yung ampalaya, 120 ang kilo. Sita, 100. Pechay native, 80. Ang kalabasa, 60. At ang talong, 120. Sama yung kamatis, 80 pesos ang kilo. Ang carrots, 120. Habichuelas, baggy beans, 140. At ang white potato, 150 ang kilo. Ang sayote naman, nakapako pa rin sa 60 pesos, habang ang pechay bagyo, 70 pesos. Sibuyas sa pula, local, Kuya Angel, 180 ang kilo. Ang white onion, imported, 120. 100, yung garlic imported na 140 ang kilo. Siling labuyo, 250 pa rin ang kilo. Kalamansi, 100. Lakatan, 100. Latundan, 70 pesos. Habang ang mangga, 180. At ang sugar white naman, Kuya Angel, 88 pesos. Ang kilo. Sugar was, 86. At ang sugar brown, 76 ang kilo. Isama na rin natin yung palm oil, 350 ml, 30 pesos. Habang ang palm oil, 1 liter, 85 pesos. Sa mga naghahanap naman ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 35 pesos. Habang coconut oil, 1 liter, 85 pesos. So yun ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Mandaluyong City Public Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako sunod tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. At doon ho sa mga bibili daw ng queso de bola, sale na ngayon. Sale na ngayon. Grabe yung overpricing ng bilog na mga prutas bago mag-New Year, ha? Sagad to the bones, di ba? Ang dami naman kasi nagpapabola pa. Sabi ko sa inyo, gin bilog na lalagay nyo dyan. Wala bang emperador bilog? Maganda umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga turandara sa Negros. May buntag Sugbo o may buntag sa mga tigpaminaw natin sa Davao. Itinigil na ng lokal na pamahalaan ng Makati ang healthcare subsidy para sa mga EMBO barangay. Ang Yellow Card Program ay inisyatibo ng lungsod ng Makati kung saan nagbibigay ito ng free o subsidized healthcare sa kanilang mga residente. Ayon sa Makati Government, ang kanilang hakbang ay bilang pagtalima na rin sa kautusan ng Supreme Court noong 2021 kung saan sa ruling ang 10 EMBO barangay ay nasa restriksyonan ng Taguig City. Ipinahayag naman ng pamahalaan ng Makati City na simula pa noong January 1, ang yellow card ng 10 EMBO barangays ay wala ng visa. Nako. May dagdag na sakit ang ulo si Mayor Cayetano, ha? Uy, si Sharon Cuneta, inaming naghiwalay sila ni dating Senador Kiko Pangilinan. Dati yun, nagkaayos din. Ayun naman. Dito na balita mo lang kay Gorgie Luna. Gorgie, good morning.
Magkasama sina Sharon Cuneta at dating Senator Kiko Pangilinan at ang kanilang mga anak na sina Frankie, Miel at Miguel ang nag-live sa Instagram pagkatapos sinalubong ang bagong taong 2024. Nilinaw ng megastar Sharon Cuneta na ang mga ipinost sa kanyang Instagram kamakailan lang ay may kinalaman sa problema nilang mag-asawa. Pero naayos naman daw nila iyon kaya okay na raw sila at masaya nilang sinalubong ang bagong taon. Inamin niyang naghiwalay sila, nag-away pero nagkaayos din. Heto ang bahagi ng pahayag ni Sharon na kuha sa kanyang IG Live. Nag-away kami, naghiwalay kami, tapos nagpati na kami. So okay na kami, okay? So that's the meaning of all the messages I put. But a lot of the quotes say it faster than. So sorry to interrupt you. Yan ang pahayag ni Sharon Cuneta. Nangako si Sharon na babaguhin na raw niya ang kanyang social media account. May mga ayusin daw siya at iba na ito sa mga ipinopost niya nung nakaraang taon. Magbakasyon lang daw muna sila sa isang Asian country hanggang January 10 at pagbalik dito ay iibahin na niya ang look ng kanyang social media account. At nagpasalamat na rin siya sa lahat na tumangkilik sa MMFF entry nila ni Alden Richards na Family of Two, A Mother and Son Story. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy New Year, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Ito tuloy tayo sa mga balitang hiwalayan. Hiwalay ang pula sa puti. Hindi, di kolor sa puti. Yan. Para wag magbansya, wag magkahalo-halo naman o. Ay mga mamis, laundry day na ba? Kunod ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mansya? All you need is pride. Pagpapahirapan ang self ko sa pride is sa pride, easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain-away formula. Tanggal ang matitindi mansya based on test sa chocolate mud and Sembomon cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, kumonte ang kaso ng naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection itong December 2023 kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2022. Ayon sa Bureau of Fire Protection Superintendent na si Annalie Carvajal Atienza, tagapagsalita ng BFP, rumisponde sila sa may 1,024 na insidente ng sunog noong Disyembre, mas mababa kaysa sa bilang noong December 2022 na umabot ng 1,090. Mas mataas din ang insidente ng sunog sa Metro Manila na umabot naman ng 79 noong nakalipas na Disyembre, pero mas mababa ito kumpara sa 249 na naitala noong 2022. Wala naman na niya silang naitalang firecracker-related fire mula December 24 hanggang umaga ng bisperas ng bagong taon. Epektibo ang Red Alert status ng Bureau of Fire Protection hanggang ngayong araw, January 2. 21 bilang ng nasabugan ng paputok sa Eastern Visayas. Naitala naman ng Department of Health. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Umalo na sa 21 naputukan ng rebentador sa Eastern Visayas. Ayon kay DOH Regional Information Officer Jillian Lopez Malibago, karamihan sa mga biktima ay nasabugan sa mukha, mata at kamay gamit ang lantaka, kwitis at 5-star. Ang pinakabago na sabugan ng 33 anyos na lalaki mula sa Eastern Samar nagtamo ng sunog sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga biktima may edad 1 taong gulang pa lamang, may 6 anyos, 9 anyos, 11 anyos, 14 anyos, 33 anyos at 69 anyos. Karamihan sa mga biktima ay mga lalaki, 67% mula sa Leyte, 24% naman sa lalawigan ng Samar. 54.5% sila ang gumamit ng paputok o aktiba at 100% hindi lasing ang mga biktima at 36% naman gamit ang kwitis. Last Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat nimo, Jimmy. Ay, magandang umaga sa mga taga San Nicolas, Pangasinan. Kumusta na ho kay Esther Solis, ha? Masantos siya kabasan at sikiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. At magandang umaga din kay good morning to kay Liconda Nicolas in Uganda. They're watching via live streaming. Ano daw po ang bansa na maraming magaganda.
Uganda. Ayan. Wala naman bansang yupangit di ba wala? Okay, lahat Uganda. Samantala, 15 kaso ng fireworks-related injury at isang stray bullet naitala naman sa Cordillera ayon sa Department of Health. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy. Nakapagtala ang Department of Health Cordillera ng 15 kaso ng fireworks-related injuries at isang stray bullet injury sa Cordillera simula Disyembre 21 hanggang sa unang araw ng bagong taon. Mas mababa ito ng 37% kumpara sa katulad ng panahon noong nakalipas na taon na abot sa 24 na kaso. Batay sa monitoring report ng Department of Health Center for Health Development Cordillera, 8 fireworks-related incidents ang nai-record sa lalawigan ng Kalinga, 6 sa Baguio City at 1 sa Abra. Ang mga biktima ay mula edad 5 hanggang 53 taong gulang at karamihan sa mga ginamit ng mga biktima ay iligal na paputok. Walang iniulat na naputulan o nasawi sa mga biktima. Samantala, nagpapagaling na ang paring si Mariano Esquivel Talay na tinamaan ng ligaw na bala sa balikat habang nanonood ng fireworks display kahapon na madaling araw sa Tasio Street, Purok 7, Irisan, Baguio City. Na-recover ng mga otoridad ang tingga ng caliber 9mm pistol na ginamit ng di pa nakikilalang suspect na nagpaputok habang kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon kahapon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Diyos na gina, Romy. Maganda umaga, Pilipinas! Bumaba naman ang 56.47% ang crime incidents sa Baguio City noong holiday season. Base sa record ng Baguio City Police Office Crime Information Reporting and Analysis System, bumaba ng 48% ang kaso mula December 21 hanggang 31 kumpara sa kaparehas na panahon noong 2022. Ayon kay Baguio City Police Office Chief Police Colonel Francisco Bulawayan Jr., ang index crimes, partikular na ang focus crimes gaya ng murder, robbery at rape ay nagkaroon ng decrease ng 33.33%. Naniniwala ang opisyal ng pagbaba ng crime rate ay bunsod ng pinalakas na kampanya sa pagsugpo ng paglaganap ng criminal activities at pinalakas na deployment ng pulisya, partikular na nitong holiday season. Nasa 12.29% naman ang naitalang pagbaba ng non-index crime sa lungsod. Samantala sa Bataan, naging mapayapa naman ang bayan ng Morong sa pagsalubong sa bagong taon, pero dumagsa din ang mga bakasyonista dahil po sa holiday. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Naging mapayapa ang pagsalubong ng bagong taon 2024 sa buong lalawigan ng Bataan. Ito ang inisyal na ulat ng Bataan PNP sa kabila na iba't ibang aksidente ang nangyari sa mga lansangan. Subalit wala namang napaulat na naging maluba sa naganap na magkakaiwalay na aksidente. Sa bayan ng Morong, ayon kay Police Captain Ernesto Clemente II, sa panahon ng desperas ng Kapaskuhan at Bagong Taon, nanatili silang nagmonitor lalo na sa mga nagtitinda ng mga paputok at sa kanilang pagbabantay, nahuli nila ang 4 katao na nagbebenta sa online. Kasama rin nilang binantayan ang mga turista na nagbabakasyon sa may 100 beach resort sa Morong, Bataan upang maiwasan ang disgrasya ng pagkalunod at pananamantala. Maging ang mga bus terminal, kanilang binantayan, inspeksyon mula pagdating hanggang sa pag-uwi ng mga nagbakasyon na ligtas silang makabalik sa kanilang pinanggalingan. Buong puso namang pinasasalamatan ni Police Captain Ernesto Clemente II ang komunidad at individual na nakiisa upang maging maayos ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon 2024. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Mayababa kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, si Congressman Ador Plato, 10 ng kanyang pamilya, ay bumabati din po ng manigong bagong taon sa inyong lahat, ha? Thank you, Kong Ador, ha? At Ma'am Girlie yan, ha? At
At para ho sa mga taga Bulacan, tuloy daw po ang inyong kampanya para po sa pagpapasigla ng mga kawayanan sa ating pong mga watershed areas. Partikular na dyan po sa Angat, Norsagaray at Santa Maria. Maraming salamat kay Congressman Dodor Plato. Oy, baka kayo may mga importanteng lakad ha. Mayor Senig Mendoza, magandang umaga po sa inyo dyan po sa Talisay, Batangas. Welcome back. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households ha. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 21 anyos na college student patay sa aksidente sa motorsiklo. Nako, yung angkas nitong seaman na sugatan din sa bayan naman ng Malasiki. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 21 anyos na college student matapos magtamoto ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa puno sa barangay Waring, Malasiki. Sa ulat ni Malasiki si Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Palaypay, alas 3:55 ng madaling araw na ginapang aksidente sa nabanggit na lugar kung saan ang biktima ay kinilalang si Roy Caragan Bautista, angkas si Franklin Monegro, 31 anyos, seaman, kapwa residente ng barangay Waray. Sa paunang pagsisiyasat, nabatid na galing sa inuman ang mga biktima sa barangay San Julian ng nabanggit na bayan at papauwi na sa kanilang tahanan ng pagdating sa lugar ng insidente na lose control sa manubela si Bautista at bumangga sila sa puno. Dahil sa kapwa sila walang suot na helmet, napuruhan ng driver na si Bautista na kapwa sila dugang itinakbo sa Malasiki Municipal Hospital kung saan idiniklarang dead on arrival si Bautista ni Dr. Edgar Macaraig, habang si Monegro ay patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 35 minutos sa Manmalabay ang alas 4 sa buntag. May nga aga sa mga katurantanan sa Bacolod ha. Teka muna, batiin din natin muli ng congratulations si Relly de la Cruz ng Tacloban, Leyte. Ito pala si Relly na nanalo ho ng 12,000 sa ating mahiwagang tunog ay person with disability. Ayun. Hindi daw ho siya nakakakita. Pero matalas sa kanyang pandinig. Kaya naibigay niya ang tamang sagot. Ang sagot lang doon yung reel. Yung reel na yung nilalagyan ng ng rolyo ng electric wire. Di ba reel ang tawag doon? Gawa sa kahoy. O yun, pinagulong sa tiles. Yun lang yung sagot doon sa mahiwagang tunog. Sabi ko sa inyo, pare-parehong ginagamit ito ng sa construction At yun po ay lalong-lalo na ng mga electrician, di ba? Electrician nag-i-install doon Ayun. Yun po ang sagot sa ating mahiwagang tunog. Reel ng kuryente, yung bilog. Yun. Yun yung ginamit. Teka, hanapin natin yung para mas maliwanag. Ayun. Spool wire pala ang tawag doon. Spool wire o cable reel na pinagulong sa tiles. Alam ba ninyo yung spool na yan sabi ko nga sa inyo, bilog, di ba? Kasi hindi naman gugulong kung hindi pa bilog. So, cylindrical ang shape, usually may thread o wire na nakapalubot dito at ginagamit ng mga engineer at mga technician. Ayun. Samantala, ito po namang ceramic, ito pong tiles, maaaring gawa sa ceramic, stone o metal o baked clay. O pwede rin glass, ginagamit din ito ng mga sa construction. Pwedeng square pero rectangular, ginagamit sa sahig, ginagamit din po sa dingding,
At ito po pala ay 4th millennium pa nung panahon 4th millennium before Christ ay ginagamit na pangdekorasyon ng mga Egyptians sa kanilang mga bahay. Ayun. Magandang umaga, Pilipinas! Magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Manila Police District sa translasyon ngayong taon. Sinabi ni Colonel Arnold Tomas Ibay, Direktor ng Manila Police District, pangunahing gagawin nilang iklaro ang daraanan ng translasyon. Magpapakalatan niya sila ng mga personnel sa mga rutang daraanan ng translasyon upang matiyak ang seguridad ng mga deboto ng itim na Nazareno. Nanawagan din si Ibay na hanggat maaari, huwag nang magsama ng mga bata upang makaiwas sa anumang disgrasya. Itong paalala sa atin ni Director Ibay ng Manila Police District. Ang instruction ng ating regional director, si Police Major General Melesio Narcates Jr., ang sabi niya ay, we will let them observe the religious beliefs. Hindi po natin hayaan na magkakaroon po ng barrier. However, talaga marami pong magiging police, pero hindi natin sila pipigilan kapag lapit sa andas. Hindi natin sila pipigilan. Yun ang sinabi niya, itutulpas na nandun lang po tayo para secure yung dadaanan ng ating Nazareno. Yun. Pero paalala natin, meron pa rin pong banta ng COVID. Kaya kinakailangan pa rin ng iba yung pag-iingat, ha? Mario Reyes ng Batangas. Alay, kumusta na ho kayo dyan sa Batangas? At magandang umaga din mula sa El Cajon, California. Si Ma'am Rosalie Lianes at Mario Lianes. At sa mga suki natin down under sa Australia at New Zealand, kumusta na po kayo? Mga dating membro ng MALF at MNLF ganap nang naging mga pulis sa ilalim ng pamunuan ng ProBar. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Ganap ng miyembro ng Philippine National Police ang 294 mga dating miyembro ng MILF at MNLF na nagmula sa iba't ibang bahagi ng BARM region matapos ang kanilang formal na panunumpa bilang mga bagong miyembro ng Police Regional Office BAR o ProBAR. Ang seremonya ay personal na dinaluhan na DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. at UPAPRO Secretary Galvez sa ProBAR Headquarters Parang Maguindanao del Norte. Karoon din ng representative ng BARM Office of the Chief Minister sa katauhan ni Assistant Senior Minister Abdullah Kusain. Sinabi nitong noon pa man, all-out support na sa ProBAR ang Bangsamoro government, particular sa logistics. Ang nasabing programa ay napapaloob sa provision ng RA 11054 o ng Bangsamoro Organic Law o BOL na nagsasaad ng policing program para sa Bangsamoro region. Magugunitang may nauna ng 102 men and women mula pa rin sa MILF at MNLF bilang mga unang batch ng PNP recruits at itong additional na 294 at total of 396 ang kabuang mga bagong pulis sa BARM mula sa MILF at MNLF. Matapos ang kanilang panunumpa, ita-turn over na ang 294 newly PNP recruits sa Regional Training Center para sa kanilang mandatory 6-month training. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, Jun. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Zamboanga, Buenos Dias. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Payumbong, Nueva Vizcaya. Halos 2 milyong puno naman ang itinanim nationwide ang mga guro at mga mag-aaral sa ilalim ng 236,000 Christmas Trees program ng Department of Education. Sa report ng Regional Office ng DepEd, itinanim ang mahigit sa 1.9 million na iba't ibang mga halaman sa mga lalawigan kung saan nalagpasan ito ang 236,000 na target ng ahensya. Sa naturang bilang, ang mga student-teacher Cordillera Administrative Region naman ang siyang may pinakamalaking kontribusyon na 1.1 milyong puno. Base sa memorandum noong November 17, 2023, ipinahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, 47,678 na mga pampublikong paaralan ang magtatanim ng halaman kung saan ang bawat school ground o kahit saan mang pampublikong lugar malapit sa paaralan ay pwedeng taniman. Ayon sa DepEd, ang tree planting
ay kanilang programa katuwang ang Office of the Vice President sa pagsakatuparan ng proyektong Pagbabago ang Million Trees. Pero ulitin ho natin yung paalala ha, pag nagtanim ho tayo ng puno, doon ho sa lugar na hindi ho siya puputulin eventually. Kasi nakapanghihinayang, diba? Magtatanim ka ng puno, diba? Sa gilid ng kalsada, after 10 years, may expansion, puputulin yung puno, nawalan din po ng saysay. Napakalaga ho talaga na nagtatanim ho tayo ng puno, ano ha? Dahil puno ho ay, sabi nga nila, ang bawat puno ay mahalaga sa survival ng bawat nilalang sa mundo. Nadiscover naman ng Philippine Coast Guard ang bangkay ng isang lalaki na palutang-lutang sa Baseco Compound sa Port Area, Maynila. Sa report ng Coast Guard, tinatayang 45 anyos ang edad ng biktima, nakasuot ng pula at puting stripe na shirt at itim na shorts. Nakita ito ng isang concerned citizen dakong 1:46 ng hapon habang nakasilid sa isang bag at palutang-lutang sa karagatan. Full digitalization ng Bureau of Customs, target naman ngayong taon. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Kasado na ang full digitalization ng proseso ng Bureau of Customs ngayong taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BOC spokesperson Assistant Commissioner Vincent Maronilla na nitong 2023 ay halos 79% ng digitalize ang kanilang proseso. Para sa natitirang 1%, may problema lang anya sa integration ng ibang sistema na siyang kinukumpleto ngayon. Paliwanag ni Maronilla, kailangan ng interlinkage ng ibang entities para sa isang cohesive na proseso. Ayon sa opisyal, tuloy-tuloy rin ang Philippine Customs Modernization Project, katuwang ang World Bank para mapahusay ang digitalization efforts ng BOC. Samantala, para sa 2023 ay nalampasan ng customs ang revenue collection nito na higit 900 billion pesos. Kaya naman para sa taong 2024, itinaas na sa 1 trillion pesos ang collection target ng ahensya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. 45 makalipas ang alas 4 ng umaga. Music ni Ginoong Delpin Lino, ha? Boss DL, good morning. And happy viewing. Magandang umaga din kay Ambassador Harry Ang Ping. Kapag tayo mga gumigising na ganito kaaga, no, ha? Mga bata. Good morning, Boss DL, ha? Kumusta na ho kayo? Ayan, kumusta? Tsaka si Boss Brian sa Sundance, good morning. Kayo ho ba nahirapang gumising nitong bakasyon? Baka tinigil yung pag-inom ho ng Ultabayo. Gusto natin na magandang ating gising, lalong-lalo na pagsisimula muli ng ating mga working days. Para hindi ho mabilis mapagod dahil may sapat na tulog, manatiling glow ang inyong skin, ano ha? Na para maiwasan ng pagkakaroon ng tigyawat. Kinakailangan maging masarap ang inyong tulog. Yan, ha? Kasi pagka magandang tulog, magandang gising. Ayon sa mga pag-aaral ng sleep deficiency o puyat at stress, ang dahilan nga po ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Puyat din ang dahilan ng mga aksidente, bigla ka nawawalan ho ng balanse. Yan. Yan ang problema ng kawalan ho ng tulog. Kaya kinakailangan ho natin ng kaagapay. Mahalaga na mapanatiling malakas ang ating katawan. At dyan po pumapasok ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas. Ang postbiotics po ay dinevelop po ng mga Hapon. Inaral yan ng mga dalubhasa. Para nga po matugunan yung kakulangan ho ng problema ho ng kakulangan ng tulog. Rekomendado ng mga doktor dahil ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ngayon, kung kayo po'y may mga concern, may mga katanungan pa ho kayo, mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang kagandahan, ang Ultabayo ay available na po sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Magandang umaga, Pilipinas!
Baka sumobrang kain nyo ng kung ano-ano nito nakalipas na Pasko, ano ha? At saka bagong taon. Tuloy na mo problema ho kayo ngayon dahil medyo malulusog na katulad natin. At sabi nila, uy, tumaba ka. Sabi ko, hindi, lumabo lang mata nyo. Ayan, bawasan ho ninyo ang intake ng mga mataas sa carbohydrates. Doon sa mga magre-reduce para humalabanan natin ang problema sa diabetes. Kumain ho kayo ng corn grits. Malu, andyan na ba si Prof? Nasa linya na ba natin si paki-post mo naman para makakita ko dito. Sambay na ba si Prof? Anyway, sandali lang Prof ha. Another fine gentleman from Visayas ho ang ating makakasama. The Honorable Mayor of Hagna, Bohol. Si Mayor J. Aranyola. Bagamat ito po, bilib ako dito sa tao ito. Siya ho naman walang dahilan para ho mag-resign sa pwesto. Wala naman yata silang agreement nung kanyang vice mayor. Pero dahil sa kagustuhan niyang matutukan ang kampanya para mapangalagaan po ang national budget, minabuti niya hong mag-resign at magbigay daan po sa kanyang vice mayor. At effective ho yan nung December. Tanungin natin kung talaga bang naging effective na yung kanyang resignation. Mayor J.R. Ranyola, may buntag din mo, sir. May buntag, Kuya Angel. Sa resignation, medyo nag-extend po tayo gawa ng malalaki mga proyekto na kataya. Una, ang ating 250 million na water system para sa buong bayan. Pangalawa, yung ating solar power generation. At pangatlo, yung ating housing project na kabimbin. Kaya medyo muna extended ng kaunti. Okay lang na. Kaya mali pa yan ang mga tagahagna. Diba? Siyempre, mas gusto nilang matutukan yung proyekto. I think so. Anyway, si Mayor Joseph Ranyola po, si Mayor JR, presidente pa rin ho ng Center for National Budget. Isa ho sa mga nakita natin dito po sa pinagtibay na budget for 2024, yung GAA, siguro saka na natin himayin yung iba pang yung ibang mga items dito na matagal na nating sinisilip. Mayor, bakit tumaas ang operating budget? Ang budget for national operations. Why is that? Unang-una, para siguro malinaw na husto, ang DPWH budget natin for 2024, merong dalawang category. Ang una, programs, pangalawa, projects. Okay. Now, ito yung nakikita namin na dagdag bawas. Bakit dagdag bawas? Halimbawa, ang programs po ng DPWH po ay may three main categories din. Una, yung general administration and support. Noong yan ay pinoproposed under the National Expenditure Program, ang amount po niya was 17.4 billion. Wow! Noong ito ay na-approve, nandoon na lang bumaba ng 12.7. So, nabawasan siya ng 4.6 billion. Okay. Now, sa support to operations, ang 79.2 proposed billion na budget ay na-approve lamang sa 11.7. So, therefore, under programs for general administration and support at saka support to operations, nagkakahalaga na po ng 72 billion pesos ang na bawas. And kung tatalod ako doon sa tinatawag na projects, when it was presented also, yun ay nakakahalaga ng 94.2 billion. Noong ito ay na-approvean, nagiging 20.6 billion. So therefore, nagbawas din sila ng 7
73.6 billion, or in other words, ang total amount po na nabawas was 145.6 billion. Question, saan napunta? Doon po sa programs, meron po sila tinatawag na operation, no? Yung operation, dahil siyempre yung mandato nila sa 001, which is the National Roads and Bridges, and also the flood control. Dito po nakikita namin na ang laki ng dagdag, 227.2 billion. Now, ang convergence po naman, programs nila, nagdagdag din ng 236.9 billion. So, yan po ang hindi maganda matignan sa isang budget, lalo na ang laki ng bawas at ang laki din hindi dadag. So, sa proseso po, meaning, noong ito ay pinipresent through the National Expenditure Program. Marami pa pala doon ang hindi fixed or hindi pa permanent. So, ano yon, tago-tago, no? So, yun ang hindi maganda sa budget po na makikita natin sa Department of Public Works and Highways. Teka muna, bakit hindi na lang ipinanatili sa project kung ito nasa ilalim naman ng flood control? Bakit inilagay sa operations? Yun nga po ang hindi maganda gawa noong, alam mo noon na remember ko sa panahon ni Secretary Vihilar at lalo na sa Secretary Babe Singson, halos ang kanilang presentation, halos hindi na pwedeng magalaw, no? Pero ito, ang laki. If you have 996 billion as your total budget for the year 2024, and ang affected noon, merong na-involved na dagdag na 464.1 billion, that's to me very irregular. Kumbaga, there is really a very poor preparation ng budget ng Public Works for the year 2024. Although, I must say also na ito din ang observation ko noong 2023. Teka muna, Mayor JR. Again, kasi nga kung nakalatag na ito, di ba? Kaya ka nga may budget call, di ba? Kaya ka may budget call. Ibig sabihin, on that period, yung mga agencies, siguro DPWH, yung mga agencies under the DPWH, magsasambit na sila ng mga plano. Di ba? Why all of a sudden, babawasan mo itong isang area, ililipat mo dito sa isang area? Bakit hindi, kung talagang project, di project? Ang lagi nilang sinasabi ngayon, the power of the purse belongs to the Congress. Ang masama naman yan, sobra-sobra naman, no? So meaning to say talaga, there is a deliberate positioning sa kanilang budget planning, no? Na nagkakaroon ng mga parada or park money, no, or allocations na hindi totoo. Bakit? Halimbawa, itong General Administration Support Program na 17.4 billion, tapos inapruban mo ng 12.7. So, nagbawas ka ng 4.6 billion. In the last year or so, sa 2023, ito ay nagkahalaga ng 2.6 billion. Ngayon, inulit-ulit sa support to operations, nagbawas ng 67.4 billion. Compared to last year, 2023, 50.8 billion naman ang nabawas. And total ngayon, 2024, 72 billion. Last year was 54. So, parang ang nangyayari, pattern halimbawa, they're so submissive kapag ka medyo sasabihin at magdidemand na ito, kailangan baguhin natin at merong mga amendments, sila mismo parang willing victim. Kung maganda sana ang kanilang planning at accurate at close to reality yung kanilang planning,
palagay ko, hindi ito papayagan tulad nung ginagawa nila ni Secretary Babe Singson. Teka muna, sabi nga nila kaya nga daw binawasan ang pondo ng DPWH dahil sa underspending. Marami nga, di ba? Malaki underspending ng DP. So bakit ngayon, ano ba sa atin, nagkakaroon ng lipatan ng pondo? So, ano yung park punch lang? To be accurate, no, yung tinatawag natin unused appropriations, yung 2021 actual po ito, report, ang unused appropriations was something like 87.6 billion. Wow. In 2020, 41.5 billion. In 2019, 83.0 billion. So, tama ka, Kuya Angelo, hindi lang sa present na allocation or appropriations ang tinitingnan nila na galaw-galaw, kung hindi, pati pa yung in the past budget sila na dapat ayusin nila pag-perform or pag-implement. What happens doon sa pondong yun? Kasi di ba, 2 years, hindi kumukha sa ibang mga project. Pag infra, 2 taon. Di ba? 2 taon yan bago ita sa uli sa National Treasury. Ganun yung arrangement, Mayor JR, di ba? Under the expense class, PS, Personal Services, 1 year ang validity. 1 year, okay. Pagdating naman sa MOOE at saka capital outlay, yan po ay 2 years. So, ang pinag-usapan natin sa operations, nasa kategorya ng MOOE at capital outlay, and yan, validity ay 2 years. Ngunit, ang kasamaan ng sistema ngayon, ahensya, katulad ng Public Works, binibigyan lang sila ng 1 taon to implement. Meaning, pag hindi mo magastos 2024, sigurado na yan ay iakyat na doon sa DBM at yun ay pwede nilang ideklara na savings. At yun naman ay magiging basihan nila magkaroon ng augmentation at yun ay napakasama na naman. Teka muna. So yung 87 billion ng 2021 ba sabi nyo? Was declared savings? Sir JR? Naku, nagluko yung linya ni Mayor JR Ranyola. Alam mo ninyo, mahalagang naiintindihan po natin ito eh. Bakit to? Kahit pa sabihin natin savings ito, kahit pa sabihin natin ito ay pang OPEX, pang MOOE, whatever form, nanggagaling po ito sa buwis. Nanggagaling po ito sa taxation natin. Kung hindi man ho, kulang man ho yung taxation, nanggagaling ito sa inuutang natin. Kasi kasama ho tayo sa nagbabayad. Sila ho nangungutang pero kasama ho tayo sa nagbabayad. So, kinakailangan na iintindihan ho natin yung proseso ho ng pagbabudget. So, kung hindi mo maintindihan, merong underspending, di ba? Ang laki ng underspending, 87, 41, 83 billion, di ba? Pero, nag-allocate uli ng panibago. Diba? So, ano ba talagang nangyayari dito? No? Kaya nga ho, may minabuti ho natin ho nakakausap po regularly. Ito pong Center for National Budget para ho mahihimay. Nahihimay yung pong pinapasang budget ng atin pong Kongreso. Anyway, Sir JR, balikan lang namin ho kayo. So what happens doon sa 87, 41, 83? Naging savings ho ba yun? Diniklarang savings ba yun? Yung hindi ma-implement, siyempre magiging savings po sa kanila yon sa national. So subject for augmentation. Okay. So ano yun? Carry over the following year? Well, ang ruling naman dyan, halimbawa, meron tayong current ongoing na project na kinukulang ng pondo, i-augment nila ho yun gamit yung savings. Teka muna, bakit ka mag-implementa ng project na biglang nagkulang ng pondo? Again, poor planning. Di ba? Kasi ang nangyari kasi, Kuya Angel,
isa din yan sa mga technique, no, na mas technique na inadapt ng public works na hindi maganda gawa noong halimbawa ang isang proyekto 1 billion at ang mauubos lang sa pondo niyan ay mga 300, so yan ka ngayon ng 300 million, ang balance niyan would fall under the multi-year program nila, no? So, anong tawag dito? Halimbawa naman, kinukulang yun, gagawin yung savings pampundo. But at the same time, meron din talagang iba na favored masyado, administration. So, hinihintay nila at gagawa din sila ng paraan na magkakaroon ng savings para talaga mapupuno doon sa kanilang mga priority areas. Ay, sus, may Ginoo. Alam ho ninyo, yun ang mahirap dito pag ganito masyadong technical ho yung proseso. Ano ha? Ang daming mga pasikot-sikot, ang daming mga palusot. Kaya hindi ako nagtataka, di ba? Marami ho mga kontraktor ngayon talagang umaayaw ho na mag-implement ng project. Bakit ho? 40% ang inihingi. Di ba? Matakin ho ninyo. Well, doon pa lang sa ano. Ay, sus, may Ginoo. Kasalanan din yan. Kasalanan din yan ng mga kontraktor dahil unang-una sila din ang nanunuhol, nagkukumpetensya at pataasan. Ngayon, sila mismo biktima. But ultimately, it's the taong bayan ang biktima gawa nung walang quality ang mga implementasyon ng mga proyekto, Kuya Angelo. Ay, sus me. Anyway, Sir JR, babalikan nyo kami ha. Kasi ang pangako nyo sa amin, i-review nyo yung kapipirmang GAA para makita ho natin kung nasan yung iba pang mga butas na dapat na maituwid. Ano ha? Alam namin, kabawasan ito sa oras nyo ng pagiging alkalde ng Hagna, Bohol, pero ito po ay malaking tulong para po maintindihan ng taong bayan saan napupunta ang kanilang pera. Daghang salamat, may buntag, and Happy New Year, Mayor. Thank you. Daghang salamat, may buntag usab. Ayan, thank you si Mayor Joseph Ranyola. Alam mo ninyo, wag ho kayong makontento doon sa sinasabing, hindi, eto ganitong implementasyon natin ng proyekto, eto hong ating kinastos dito. 'Di ba? Pera ho natin 'yan. Pera ho ninyo yan. Taxes ho natin na ibinabayad yan. Hindi naman yan galing sa bulsa nila. Hindi naman yan galing sa bulsa ni congressman. Di ba? O ni senador. Galing po yan sa taxes natin. Ngayon, kung hindi ho sasapat, yung nakolektang buwis, di ba? Dahil mahina din ho koleksyon ng BIR sa mga large taxpayers. Di ba? Kaya ang nangyayari ho dyan, ang nakikinabang ho ay iilang tao lang. Ayan. Silipin ho natin yan. RSTV, pakita nga natin sa kanila yung isang proyekto ng dyan ho sa Mindanao, kung paano nadaanan lang ng 3 palaka, naihian lang ng 3 palaka at dinaanan ng kalesa, nagkawindang-windang ho yung daan na pinondohan ng pagkalaki-laki ng gobyerno, di ba? Nakita ho ninyo, natatandaan ho ninyo yung inilabas nating mga picture nung nakaraang taon, di ba? Ay, susme. Hanggang ngayon hindi pa ho nagagawa yung project, di ba? Malampaw ho yung ginawang daan, di ba? Kaya kuminsan ho talaga nakakapanggigil pagka nakikita ho ninyo yung aktual na implementasyon. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Lalong-lalo na po ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po kasi produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon ng mga magsasaka. Kaya supportahan po natin itong ating mga magsasaka. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants at ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ating pong mga magsasaka. Kaya para ho doon sa mga naghahanda na, para ho naman sa Valentine's Day, tangerine chocolate, nagregalo na ho tayo ng masarap na tsokolate na boost pa natin ang immune system ng ating mga mahal sa buhay at the same time, na
maubos natin ang kalooban ng o lakas ng loob ng ating pong mga magsasaka. Available po sa 0919-095-5935 o dili kayo sa tangerinechocolate.ph. Ang Tangerine Chocolate po ay naisa katuparan ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot dyan po sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng nyugan para mag-produce ng Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga natin, suportahan ho ang mga magsasaka, suportahan po ang ating mga magniniyog, ano ha? Pero wag din ho natin kalimutan, suportahan ho natin ang mga magmamais. Ayan. Kasama naman natin si Professor Art Salazar ng Institute of Plant Breeding dyan po sa UPLB. Prof. Art, kumusta na ho kayo? Long time no hear. Happy New Year. Ayan, Happy New Year. Ayan. Opo, teka muna, magkano ho ba ang presyo ng corn grits ngayon? Yung huling tanong ko noon ay actually ang aking parameter yung sa Cebu, 35. Baka ngayon tumaas ng konti, pero around 35 ganyan, to 40. 35 pesos per kilo? 35 per kilo. Oh, di mas mura yan kaysa sa bigas. Ay, oo. Kasi physiologically, mas productive ang mais kaysa sa rice. Oh, oy. Doon ho sa, kaya, di ba, para ho sa pagkakaroon natin ng food security, dapat talaga isulong ng Department of Agriculture ang corn grits. Ang tanong natin, meron ba tayong sapat na supply? Yan ang ginagawa ngayon ng ating kasalukuyang secretary. Okay. Ang tanong, meron na tayong sapat na supply? Prof. Art? Hindi natin problema ang supply. 1 milyong hektarya ang tanim sa white corn. Bakit ala sa market? Kasi nga yung demand. Ang tao kasi nahirati sa rice, sige-sige ang importation para makakuha ng pinakamababang presyo. Kaya pati yung mga ibang nagtatanim na kumakain ng ibang kumakain ng corn, nag-ship sa rice. Kaya dati yung ating national figure in terms of corn consumption 20%. Ngayon is less, parang 1/2 na lang ang natira. So, yung shift na yon, siyempre, market yun eh. Ngayon, yung mga farmers, ay dahil sa umunti yung bumibili, ay yung kanilang productivity na apektuhan. Siyempre, kung hindi ka kumikita ng malaki, bakit ka naman magsisiksa na i-produce yun? Yun ang basically naging problema. Yung pagtanggap ng tao doon sa mais. Marami pa rin kasi hindi nakakaintindi na mas maganda hong kumain ng corn actually, di ba, ng corn grits. Kasi mas mabagal po itong matunaw. So kung kayo ho medyo nagtitipid, hindi kayo madaling magutom. Sa halip na nagme-merienda ka pa, baka hindi mo na kailangan magmerienda. Pangalawa, ang isa pang advantage po nito, dahil matagal ho siyang matunaw, matagal ho siyang ma-convert into sugar na nagiging dahilan po ng diabetes, pagtaas ho ng sugar sa ating katawan. Dok, gaano katagal bago matunaw po ang corn kapag pumasok na sa katawan? Kung yung ordinary rice inaabot lamang ng 1 oras. Ito from meal to meal. Halimbawa, kumain ka ng almusal, ang gutom mo doon bago magtanghalian. So ngayon, mga 4 na oras, ganyan. Kaya hindi mo na kinakailangang magmerienda kasi gutom ka pa eh. Ang tao naman pag gutom, hindi naman kumakain eh. At least yun ang normal. Okay. Pag hinalo mo ang corn at saka ang bigas, 1:1? O pwedeng 1:2? Depende sa'yo. Pwedeng yung dalawang yan. Kasi ang mais kasi talaga, pag inihalo mo sa bigas, magiging mas matigas. Kasi ang mais ay matigas. Kaya ang ginagawa namin dyan, ay ginagawa naming halo para hindi masyadong matigas, medyo lumambot. Kung 1:1, di medyo matigas yun kumpara doon sa 1:2. Pero yung aming mga later na mga demonstrations, mas gusto na nila yung 1:1 eh. At isa pa, napakasimple. Kung halimbawa ikaw yung magagawa sa kusina, madali yung 1:1 kasi doon sa 1:2. At ang tilang diyan, ang importante lang diyan, basta nagdagay ka ng mais, dagdagan mo tubig. Mo yung yung tubig. So, yung tubig. Tubig lang ang problema para hindi masyadong tumigas.
Ang kinakatuwiran nila pagka naging bahaw o naging yung natirang kanin, mas matigas daw. Totoo yun. Kasi nga, gawa ng bigas, gawa ng mais. At kaya naman nagpapababa ng blood sugar. Gawa nga nung tigas na yon. Pag yun pinalambot mo, di parang ordinaryong masarap na bigas na rin yan. So, blood sugar din. So, wala namang masama doon sa matigas. Ano? Pero kung freshly cooked, hindi mo na ma-distinguish yung dalawang yon. At saka lalo na sa mahirap, wala namang nababahod sa mahirap Sabagay, wala namang teacher. At kung yan sakto lang sa mayaman naman, kung may bahaw, masarap yung gawing sinahag. So, hindi masasayang. Okay. Dok, dito, sinasabi dito meron ng rice corn blend na available na binibenta kayo. Saan available yan? Sa ngayon ay hanggang demo lang muna yan. Hanggang demo kasi lang. Wala pang programang sabihin natin talagang pursigido na ipurso yan. So ngayon, lately lang, nagawa na ng isang special order ang ating secretary na gawin ng programa talaga yan. So naggawa siya ng isang committee to have a roadmap o planuhin kung paano talaga ma-implement yan. Dahil sa nakakatakot, nakakahiya na tayo kung saan nag-aral yung mga countries na dito mag-produce kung paano mag-produce ng rice. Doon pa tayo nag-i-import. Samantalang meron tayong, kumbaga may alas tayo, yung corn. Ano? So kung liliit yung demand for rice, malamang na hindi na tayo mag-i-import ng rice. So, malelesen pa yung diabetes natin. Mauuti pa yung nagpapadialysis. Kaya naman maraming nadadialysis dahil nadadali ng diabetes Gawa ng kakonti kumakain ng mais. Dok, again sabi ko nga ho sa inyo sa Bisaya, ang tawag namin dyan, ligog busog. Ibig sabihin, matagal kang gutumin. Sabi nga ni Dok kanina, from meal to meal, bago ka makaramdam ng gutom. So, yung tubig, meron bang may manual ba o meron bang website na pwedeng puntahan yung ating mga kababayan to check and learn kung paano nila ipaprocess o lulutuin ho yung corn na ihahalo nila sa mais, ihahalo nila sa kanin? Sa Department of Agriculture website, I understand meron sila, pero ngayon nga nakakatatapos lamang na mag-meeting na ng parang special group to promote this. Talagang ang magiging isang emphasis namin ay promotion. So ngayon ay doon sa Department of Agriculture, kung ano man yung website na pwedeng i-access ng tao, doon namin ilalagay. Actually, hindi ko pa na-check ulit. Sino? Mabutit na i-bring up mo yun. We'll really look into it na dapat as soon as possible maasikaso ito. Kasi sabay yan habang inaayos mo yung production, dapat may promotion ka. Correct. Hindi yung ihintay mo muna yung promotion bago ka mag-produce. Kasi magtatanong ang tao katulad mo, nasaan yung produce? Nasaan yung Yun ang nagiging problema namin. Medyo nakakahiya nga nangyayari. Sino, Doc Art, sino ang inassign ni Secretary Laurel para maging point man nito sa DA? Would you know? Ako mismo. Kayo na mismo ko pala Kaya, siguro sa lalong madaling panahon ma-implement ho natin. Again, this is food for... It's really my personal belief and it's my professional belief na talagang malaking bagay ito. We're spending around 40 billion para sa diabetes. Kung mapapababa natin ito, mas magiging malusog ang mga tao. At the same time, hindi na tayo mag-i-import. Hindi na tayo nag-import when we gain national dignity. Kasi hindi na tayo umaasa sa ibang bansa para lang mapakaya ng ating mga kababayan. Yun ang kilon Kailan tayo magkakaroon ng national dignity kung hindi man lang nating mapakaya yung ating bayan? Doc Art, pwede ba ito sa mga sahod ulan na lugar? Ay talagang sa sahod ulan. Sahod ulan talaga ito. May mga lugar na pwede kang mag-irrigate pero maliit na porsyento lang yan kumpara doon sa bulk
ng 1 million hectares. Ay, I would say 95% dyan is sa Hudulan. Meron bang planting material na available? May mga seeds ba tayong available? Ngayon ay meron naman. At yung mga meron nga tayong ginawang isang programa na ang ginagamit na genetic materials ay yung mga native varieties mismo. Ano? So naipakita natin na yung ating native varieties ay magandang gamitin sa development ng mga high yielding. Ano? So yung native varieties ng ating perception ay ang baba ng yield. Napataas natin. Na doble, na triple by not introducing genetic yung tinatawag na GMO. Hindi GMO yan. Native yan. So pero nasa atin na yung yung mga kinakailangan teknolohiya eh. Pero kahit naman yung corn grits na yellow corn, okay din ho yun eh. Dahil ang taas ng beta nun eh. Kumbaga, associated yung yellow sa pagkain sa manok at sa baboy. Yun ang mahirap eh. Kaya hindi na kami nagpumilit doon na gawing yellow. Actually sa bahay ginagamit ko yellow. Ano? Pero kung titingnan mo talaga, mas nutritious ang yellow. Kaya lang kumbaga isang obstacle yun eh. Ano, gawin mo na lang puti para mas maganda-gandang acceptability. Hindi, di ba? Pinupost natin yellow rice para mataas ang beta carotene. May yellow corn. May yellow corn na tayo. Alam mo ba yung kulay na yon? Yung kulay na yon sa rice? Kinuha yun sa mais. Kita nyo? Di ba kaya hindi ko maintindihan, di ba? Reklamo tayo na reklamo, tumataas ang requirements sa dialysis, numataas, nagkakaroon ng diabetes. Ang solusyon ho na sa inyo eh. Kung kakain ho kayo ng corn, di ba? Kaya lang yung public awareness, yan, importante yun eh. Sige. Tama-tama ito dahil si Secretary Laurel pa na kasama na sa mga agenda niya ito para sa ating food security. Opo. Sige ho. Pagka may kailangan at kinakailangan ibahaging impormasyon sa ating mga kababayan, feel free to call us up and we'll allocate time para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Prof. Art, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Thank you. Si Professor Art Salazar mula po sa Institute of Plant Breeding ng UPLB. Kita ho ninyo, ang dami nating sinasayang na pagkakataon. Maganda umaga, Pilipinas! Diba? Hindi na tayo mag-i-import. Mababawasan yung importation natin, dependency natin sa importation ng rice. Kung tatangkilikin natin ng corn, mapapalakas ho natin ang productivity. Diba? At ang kagandaan dito, yung pong mga taniman na hindi mapakinabangan pagka walang drought. Ayan, pwede ho nating taniman ho ng mais, 'di ba? Kasi mas mataas ang survival niyan sa tag-init kaysa sa palay. Ay, sus, may kinakailangan lang. Yun naman pala isang Secretary Laurel lang ang magsusulong ng ganitong programa. Maganda umaga, Pilipinas! Pwede daw bang uminom ng Ultamayo kung sila daw po medyo nag-party-party at nakainom ng alak? Ayan ha. Alamin natin yan kay Sir Brian Posadas ng Theoxis Health Venture. Sir Brian, good morning. Morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig natin. Happy New Year. Sorry ha, pasensya na kayo. Bagong taon, binubulabog namin ho kayo. Si Sir Brian po ay isang veteranong pharmacist. Huwag naman veterano, baka akala nila senior citizen ko na. Ibig sabihin naman, isa pong dignified, iginagalang, tinitingala na sa larangan po ng pharmaceutical industry. Anyway, Sir Brian, yun yung tanong sa akin ng mga ang Ultamayo ba pwede inumin kung halimbawa nag-party-party ka, may pasok ka kinabukasan, nakainom ka. Would that help? Okay. So generally kasi, Kong, ang alcohol interferes with a lot of your system, yung functions ng organ natin because it's metabolized in liver. So not just food supplement, but even your chronic medications, kapag nakainom ka ng alcohol, you have to avoid na mapagsabayan. So even yung maintenance nila, like metformin, etc., bawal nilang isabay sa alcohol at least 12 hours because your body clears out alcohol for at least 12 hours. Now, related to alcohol and a postbiotic like Ultamayo, hindi rin namin sinasuggest na ipagsabay siya or within 12 hours iinom ka kagad
kasi nagkakaroon ng interaction ng alcohol with your immune system. So what basically happens is nagkakaroon ng effect ang alcohol sa immune response mo. Kaya nga pagka chronic na nag-alcohol ang isang tao, ang immune system niya bumababa. Now, what we are suggesting, no, kapag kasi pinagsabay mo siya, no, like all other medications mo, magkakaroon siya ng effect, no, nagkakaroon siya ng interaction. Usually bumababa yung response. So my suggestion or recommendation pagka ganito, naka-party, hindi mo naman maiwasan na mag-party talaga tayo, lalo na nagkita-kita tayo magkakabarkada, no? Tapos marami tayong mga pinag-usapan, masarap mag-inom. So at least 12 hours, then pwede kang uminom ulit ng Ultabayo para magbalik yung immune system mo, ma-trigger ulit, no, yung better immune response natin. So like all other medications, at least i-rest lang natin ng 12 hours kasi within 12 hours mag-clear naman yung alcohol from your body. Ganun ba yun? Given yun? Within 12 hours? Yes. Usually within 12 hours nagki-clear na yan sa body mo. So pwede mo na siyang inuman ng gamot. Di ba parang usually naman mawawala yung hangover mo after ilang hours. So based on some studies, usually most of the alcohol natin 12 hours. So lagi namin sinasabi sa mga pasyente natin that has chronic medications, no, iwasan ang alcohol. Pero kung talagang hindi makakapigil at kailangan uminom ng alcohol or talagang part of the party, at least mag-clear lang tayo ng ilang oras bago ka uminom ng maintenance medication mo. So same with the food supplement, same with Ultabayo. Paano yan? Kung halimbawa, before ka mag-party uminom, okay lang din? O the same principle? Okay lang naman. Yeah, okay lang naman kung before, no? At least medyo na metabolize na siya, nakapag-process na yung katawan mo bago ka nag-inom. So yung mga iba, Kong, no? Yung iba, pag nag-iinom, ang iniinom nila is vitamin B complex because nagkakaroon nga ng depletion din even of your vitamin B kapag umiinom ka ng alcohol. So nagiinom sila before ng alak, no? Kumbaga parang inuuna nila yon. So yeah, pwede naman na mag-Ultabayo before uminom ng alcohol. Siguro at least 2 hours before mag-inom ng alcohol para at least na-process na rin ang katawan natin. Or pagka after, yun nga, medyo i-clear out mo muna yung alcohol sa katawan. Yung binabanggit mo, exempted ang wine o kahit wine? Wine, yes may alcohol content pa rin ng wine. Pero again, in moderation. No? In moderation. Para hindi naman siya yung sobrang tipong masama pag napag-combine natin. Pwedeng mabawasan yung efficacy for the food supplement, for Ultabayo. Pero for other chronic medications natin, pag pinagsabay mo yan, pwedeng mag-heighten yung adverse effects or side effects as well. Kasi sa liver sila minametabolize. Okay, iba yung response ng Ultabayo, no? Ang Ultabayo, when it's processed in your gut, no, that's where your immune system interacts with it. For your chronic medication, it has to go through metabolism. Doon siya magre-respond sa ma-metabolize siya sa liver mo. Doon sabay nagpa-function ng liver, doon parehong gumagalaw yung alcohol sa liver din. So, okay ang Ultabayo, technically, pag pinagsama mo siya sa alcohol, hindi naman siya masama, pero posibleng mabawasan yung effect kasi it has an effect on immune system. Ay, paano halimbawa kung ang schedule ng inom mo ng maintenance medicine mo sa gabi, pagkatapos bago ka matulog, huwag mo nang inumin pala, gano'n, dahil baka mamaya magkaroon pa ng hindi magandang side effect, pagka yung ininom mo ng alcohol. Ininuman mo uminom ka ng gamot, pagkatapos uminom, yung maintenance medicine mo, ininom mo, after na uminom ka ng alcohol, baka magkaroon ng negative effect, Ayan. Yes, kasi sa liver ang metabolism niya. So, kaya pero pag ang halimbawa, Ultabayo at chronic medication, pagsabayan, walang problema. Pero yung alcohol talaga, lagi namin sinasabi yan, pag alcohol, ang daming interaction yan. Kaya talagang hanggat maaari, you have to be careful with what you take. Kaya drink in moderation, At, di ba, yung party-party naman, pwede mo naman, kahit pa yan, cognac, yan, emperador, yan, pontador, medyo i-delay mo lang ng konti, di ba? Hindi ka naman, Yung iba kasi pagka nag-inuman, tagay to the max, Di ba? Saka, sabi nga nila, Kong, kahit even if we talk biblically, okay naman uminom Lagi lang in moderation. Alam mo dapat yung boundary mo, hindi yung tipong kailangan ka ng akayan para lang makauwi. Hindi mo na alam paano ka nakauwi. Yun, medyo delikado tayo doon. So, kailangan in moderation lahat. So, what's also good, Kong Angel,
halimbawa, nag-inom tayo ngayon, no? Tandaan, ang alcohol, it also affects immune system mo. Bumababa yung immune system mo, mas mataas yung probability of infection mo. So maganda after 12 hours or after few hours, no? 12 hours, you can take Ultabayo para mas strengthen ulit natin yung immune system natin para hindi tayo basta magkasakit. Ayun. Basta after 12 hours, di ba? Para wala na yung alcohol sa katawan mo. Yeah. Kahit hindi ka umihi, hindi, mapapilitan ka rin umihi. Di ba? Pag nagiinom ka, Dok, kung maya-maya, mag-CR ka na yan. Oo, maiihi ka talaga. Ayan. Okay. Sir, Happy New Year, ha? Maraming salamat. Thank you for joining us and educating us this morning. Thank you so much. Magandang Happy umaga. New Year, Kong, and Happy sa New lahat ng Year. mga tagapakinig natin. Ayan, drink in moderation. Para hindi yung pulutan, di ba? Eat in moderation. Pero sarap talaga ng lechon ng New Year. Ano, ha? Alam ba ninyo, pag pinagsabay mo pala yung lechon, yung pulutan, karning pulutan, yung red meat, lechon na, wag na tayong maiba. Sinaboy mo sa alak. Alam mo resulta niyan? Gout! Maganda umaga, Pilipinas! Tataas talaga uric mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Alas 5:32. Champion, gawang peerless. Baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po sa mga households, ha? Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, pero maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol. Gamit po ito ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, happy birthday muna kay House Speaker o dating House Speaker Bebot Alvarez. Ayan, ha? Birthday kahapon, actually January 1. Ang birthday ni dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez ng Davao del Norte. Speaker, happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Nakapagpalabas ng 70.5 billion pesos na halaga ng loans ang Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng Enhanced Lending Program nito ng Multipurpose Loan Flex. Ayon po kay GSIS President at General Manager Rick Veloso, mula nang umarangkada ang MPL Flex noong Setyembre hanggang December 21, 2023, nakapagkaloob ito ng benepisyo sa 258,000 borrowers. Sa ilalim ng programa, ang mga empleyado ng gobyerno na nakapagsilbi ng isang buwan ay pinapayagang mag-loan ng 14 na beses na mas mataas kumpara sa buwan ng sahod, pero may maximum limit po ito na 5 million. Maaari itong bayaran sa loob ng 15 taon na merong 6% na interest per annum lamang. Naniniwala si Veloso na sa pamamagitan ng MPL Flex, maraming empleyado ng gobyerno matutulungan sa pagsisimula ng negosyo, investment o kay planong pagbili ng bahay at lupa. Si Kaobet Padrina mula sa Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning! Ay, naputol si Kaobet. Babalikan natin si Kaobet. Pag-asa at pagkakaisa, panalangin naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri para sa 2024. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond. Makatutulong ng malaki kung may pag-asa at pagkakaisa ang sambayanan sa pagpasok ng taong 2024. Ito ang paniniwala ni Senate President Juan Miguel Zubiri bilang bahagi ng kanyang panalangin para sa bagong taon. Pag-asa para sa isang tunay na maunlad na Pilipinas at pagkakaisa para makamit ito. Katwiran ni Zubiri, marami tayong nakamit noong 2023 at mas marami pa tayong magagawa ngayong 2024. Ibinida naman ni Senator Jingo Estrada ang kahalagaan ng pamilya. Ito ay nang ipakita ang larawan ng kanyang pamilya kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at ina na si dating Senador Loy Estrada. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Raymond. Samantala, balikan natin si Kaobet Padrina mula sa Pag-asa. Kaobet, kumusta magiging weather natin?
Magandang umaga, Sir Angel. Happy New Year po Happy sa New Year. inyo at sa lahat Yes, ng mga sir. tagapakinig natin. Wala pa rin ho tayong bagyo sa loob o labas man ng Philippine Air Responsibility. Base sa ating mga datos, medyo malit yung chance at least for this week na magkaroon tayo ng bagyo. Pero magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Mindanao dulot ng easterlies o yung hangin naggagaling sa karagatang Pasipiko. Habang may mga pag-ulan din na mararanasan sa Cagayan Valley, kasama din itong bahagi ng Aurora at Quezon dulot ng hangin amihan. Sa iba pang bahagi ng Luzon, itong Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila, asahan ang posibilidad ng mga isolated o pulupulong mahihinang paglan. But generally, fair weather tayo today, except for the usual ng mga light rains. Habang posible yung mga thunderstorms sa iba pang bahagi ng ating bansa sa Visayas at sa Southern Luzon. Samantala, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte at baybayin ng probinsya ng Cagayan, kasama ang Bataan at Babuyan Islands. Dulot yan ng pag-iral ng hangin amihan. Medyo lumalakas ulit ngayon ng amihan dahil doon maalan yung karagatan. Kaya delikado maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit ang mga bangka. Iwasan mo ng pumalaot sa mga nabanggit na lugar. Bakit may gale warning? Opo, may gale warning po tayo dulot po ng amihan sa Ilocos Norte, sa coast, sa baybayin ng Ilocos Norte, baybayin ng Bataan kasama ang Babuyan Islands at ng Cagayan Province. Amihan yan amihan ang cause. Yan po ay dulot ng amihan. At usual ho yan, sa panahon ng amihan hanggang February, March, usually posibleng may gale tayo kasi peak natin amihan mga January, February po. Yan. Okay. Thank you, Kaobet, ha. Maraming salamat po. Happy New Year. Masaganang bagong taon sa lahat. Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo na, di ba, dami nating reklamo tungkol po sa mga airports ho natin, ha? Pero nabanggit na lang din eh. Davao Airport, sino ba nagmamanage yan? Awang-awa ako dun sa mga trolley nila. Yung mga yung mga pushcart na ganon. Mabuti pa, kumuha ka na lang ng pushcart galing ho sa mga mall eh. Yun, karag-karag, sirang-gulong pagkatapos nakalagay pa. Pasensya na daw ho yung mga yung mga pasahero dahil talagang dagsa ang mga pasahero, kulang ho ang kanilang pushcart. Alam niyo magpapasko, alam niyo mag-holiday season pagkatapos hindi niyo inaugment yan. 'Di ba? Pagpapakita ho yan ng poor management. Pangalawa, pagka medyo sira-sira na, huwag niyo nang gamitin. 'Di ba? Unang-una nakakaya ho dun sa mga dayuhan. Pangalawa, kawawa yung mga matatanda na nagtutulak. 'Di ba? Ay, maniwala ka ho. Agawan eh. Para ka nakikipag-agawan sa jeep. Nasa loob ka na ng airport, ha. Ganun ho ang sitwasyon. Davao International Airport 'yan. Ganun yung sitwasyon. Tapos dito ho naman sa terminal, Terminal 1 'yan. Terminal 1 o Terminal 3. Whatever terminal. Pakiayos ho naman ninyo yung mga sumusundo, 'di ba? Hindi ko maintindihan kung wala silang pangsweldo sa gwardiya eh. Kasi yung gwardiya, ang sisipag yun. Ang sisipag tumayo sa gilid. Nakikita na nila na nagsisiksikan na yung mga sasakyan, nakabalandra. Yung isa nga, may nakita kami 2 ugok eh. Alam na lang hindi magpaparking, iniwan yung sasakyan, hinasard. Hindi ko naman maintindihan. Kaya nga may cellphone eh. Dapat pupunta ka nandun. Pagka nandun yung susunduin mo. Hindi. Iniwan yung sasakyan, naghazard. At pagkatapos sinundo sa loob yung kanya susunduin. Sabi ko, siguro anak ng kung sinong Heronistong demonyon to, ha? Gusto kong guslita, lagyan ng guhit yun. Tapos naghahanap ka ng ng gwardiya na mag-aasikaso nun. Wala. Okay, sabi ko, tutan, magpapasko, habaan na lang natin pasensya. Ay, sus, may Ginoo. Poor management po ang tawag yan. Maganda umaga, Pilipinas! Isang airport na lumulutang sa karagatan ang ginagastosan pa na ng $20 billion sa taon-taon. Likha po yan ng Japan. Ang floating Kansai International Airport ay unang ocean airport sa buong mundo. Itinayo po sa Landfill Island ng Osaka Bay. Binuksan ang floating airport noong 1994 sa layong maging magaan ang paliparan at pangunahing solusyon sa overcrowding ng airport. Kaya lang, sinking daw po ito taon-taon. Kaya kinakailangan nilang i-boost ng husto, pero pagpunta ho kayo doon, maaawa kayo sa mga sitwasyon ng airport ng Pilipinas. Ganda ng airport nila doon. Punta kayo na Singapore, kaganda ng airport nila doon. Diba, yung parang water post na gano'n. Attraction na ho yun eh. Kaya talagang crowd drawer ho yung Singapore.
punta ka ng Pilipinas, aagawan kayo ng trolley. Mga pasahero palawas ng Metro Manila nagsimula ng dumagsa sa mga terminal sa Malolos, Bulacan. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin? Anyari kay Edwin? Baka natabunan na ito ng karga ng mga pasahero. Magandang umaga kay Don Sean Guno. Tinatanong niya kung ano daw say doon sa nanalo sa loto. Ala, hindi naman ako napusta sa loto. Magandang Evan lang Evan lang ng Las Vegas. Ingat po kayo, ha. Okay na si Edwin? Nakabalik na si Edwin. Di try natin ulit. Edwin Duque. Edwin. Alam pa si Edwin. Maghanap buhay muna tayo, ha. Ayan, wag ho ninyong kalimutan, kung kayo po ay nagre-ready na para po sa Valentine's Day, nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa lamang ho sa Kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Nagbibenta ho sila ng Tangerine Chocolate. Alam mo naman yan, dark chocolate, di ba? Yan po ay immune booster. Kaya pagka nagbigay ko ho ng nagregalo ka po ng tsokolate sa inyong mga mahal sa buhay, binus na ninyo ang kanilang immune system, pinalakas pa ninyo ang loob ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Available po, nakalimutan ko. 0919-095-5935. Diyan po ninyo po pwedeng i-text ang inyo pong mga orders ng Tangerine Chocolate. O kaya sa tangerinechocolate.ph. Ayan. Ulitin ko po yung pakiusap po ni Dr. Helen Tan. Tangkilikin ang gawang atin. Balikan natin ngayon si Edwin Duque mula po dyan sa Malolos Terminal. Edwin. Angel, tambak pa rin ngayon yung mga pasahero magsipag-uwian sa Maynila. Itong bahagi ng Malolos Tabang ay halos dami ng pasahero ko, Angel. Kaya itong mga bus terminal dito sa Victory Liner, maging itong Baliwag Transit, ay pinaluwas na halos lahat ng bus na naka-stack dito sa Rizal Avenue. Dahil ayon dito kay Ginoong Santos, marami pa rin dumarating at tagsa pa rin sa mga terminal ng Victory dito sa Rizal Avenue yung magsipag-uwian, pero mas marami hanggang sa mga oras dito ko, Angel, yung mga galing ng bakasyon na nagkaos ng pagsalubong ng bagong taon sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Ang kaban ng MacArthur Highway, yung bago flyover paakyat dyan sa may Malolos, Bulacan, ay halos pahirapan daw maisakay. Ay dito kay Ginoong Santos, yung mga bus na halos dito sa terminal ay pinaluwas na. Pero ngayong mga oras dito ko, Angel, ay karamihan dumadaan sa bahagi ng MacArthur Highway at tagsa pa rin yung mga pasahero. Bagamat kahapon ay bumuhos na rin yung mga pasahero na galing ng bakasyon, pero alas 2 pa lang ng madaling araw ay umpisa nang dumarating hanggang sa mga oras na ito. Bagamat ang NLEX ay hindi ganong matraffic papasok ng Balintawak, pero yung bahagi ng MacArthur Highway at Skyway, yun naman ang maraming sasakyan papasok ng Metro Manila. Wala pa rin sa kanan sa Pilipinas, di sa rin sa Kusaras 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan. Kaganda talaga ng servisyo ng mga telco natin. Pupugak-pugak ka. Uy, bagong taon na! Posibleng mapagtibay na ang Kawayan Act o Bamboo Industry Development Bill sa pagpasok ng third regular session ng Kongreso ngayong taon. Ang Senate Bill 2513 o an Act Institutionalizing the Bamboo Industry Development of the Philippines ay isinusulong ni Senator Mark Villar. Ito po yung naisapinal na at nakadagdanan sa mailalim sa interpellation ng Senado sa first quarter ng taon. Inaasahan na bubuo ng sariling bersyon ng mga senador at ang Kamara de Representantes sa pagtalakay ng bicameral conference bukod pa sa unang isinumite ng Office of the President para sa pagratipika ng panukalang batas. Ayon kay Attorney Ken Santarita, Presiding Officer ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, meron silang sapat na oras hanggang sa third regular session na magsisimula sa July para makumpleto ang buong proseso. Ayon naman kay
Agriculture Undersecretary Geogracius Victor Sevillano, siya ang Vice Chair ng Philippine Bamboo Industry Development Council. Mabilis na ang pag-aproba ng Bamboo Bill ay ang mabilis na pag-aproba po sa Bamboo Bill ay magbibigay daan para maisakatuparan ang kanilang vision ng Executive Order 879 na bamboo industrialization. Nagpasalamat naman kay Governor Emilio Lala Talino Mendoza, mga benepisyaryo ng padyak para sa pangarap program ng pamahalang panlalawigan. Kabilang sa nagpaabot ang mensahe ng pasasalamat si Nuela Lacorte Dihada, isang grade 8 student mula sa Bialong High School, nakatanggap ng bisikleta mula sa pamahalang panlalawigan ay pinamahagi ni 3rd District Representative Alana Samantha Santos kasama ang kapatid nitong si Emilio Ramon Mendoza para sa mga mahihirap ngunit matatalinong mag-aaral sa bayan ng Mlang. Ito po sa North Cotabato. Pasasalamat din ang ipinabot ni Carl James sa Samulde. Mag-aaral naman ang Mlang National High School kay Governor Mendoza sa isang napakagandang regalong natanggap nitong Pasko na nagbigay daan para maging inspirasyong pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Pinapurihan din ni Congresswoman Santos sa mga magulang na dumalo sa naturang aktibidad dahil sa pagsisikap nilang maituguyod ang pag-aaral ng kanilang anak sa kabila ng mga hamon na kinakaharap sa buhay. Isinusulong naman ni Davao City Representative Paulo Duterte ang House Bill 9329 o Magna Carta for Young Farmers. Layunin na ito ng programa na magbigay ng scholarship program sa mga state universities and colleges para sa mga kabataang kukuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura. Alinsunod sa House Bill 9329, bibigyan din sila ng prioridad na mabigyan ng lupa ng gobyerno, technical training, libreng binhi at iba pang farm inputs para mapangalago ang kanilang agricultural ventures. Naniniwala si Kong Pulong na sa pamamagitan ng scholarship program ay mas maraming kabataan na mahikayat na kumuha ng agricultural courses para makatulong sa pagpapalago ng produksyon ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga qualified scholarship program ang mga nasa edad 15 hanggang 35. Samantala, dinagsa naman ng mga deboto ang Quiapo Church sa Maynila upang dumalo sa kanilang unang misa ng 2024. Naging siksik ang mga deboto ng Quiapo Church dahil naman sa dami ng mga nagtungo. Sinabi ng mga pulisya ng Quezon City, ng Manila Police District, wala naman silang na-monitor na anumang untoward incident sa Quiapo Church sa pagsalubong sa bagong taon. 9 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Pilipinas! Ano daw ba yung Ultabayo? Tanatanong ng isang suki natin. Ang Ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ayan. Yun yung pinapaliwanag kanina ni Ginoong Brian Posadas. Rekomendado po ito ng mga doktor at ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito ang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ang postbiotic po naman dinevelop po ng mga Hapon para nga po matulungan ho yung mga kulang ho sa tulog, ano ha? Yung may mga sleep deficiency. Sabi ko ho sa inyo dati pagka babangon ka ng madaling araw, di ba? Hirap gumagon. Tsaka parang sakit ng ulo. Ngayon parang relax ka. Kasi naaabot mo yung level na nagkakaroon ka ng masarap na tulog. Yan, ha? Kaya para magkaroon ng magandang gising, magkaroon ka ng magandang tulog. At yan po naman ang tulong na ginagawa ho sa atin ng Ultabayo. Available po ito sa Mercury Drug Stores. At nung meron ho kayong mga concerns, ano ha, pwede ho kayong tumawag sa 0917, mag-text lang pala, 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580 para po sa inyong mga katanungan. Sa panahon na pagbabangga ng panahon, stressful na buhay, kailangan natin ng kaagapay para magkaroon tayo ng magandang tulog. Ayan ha, dyan po natin ang kasangga, ang Ultabayo. Ayan ha, dyan po sa Zamboanga, available pa rin sa John's Pharmacy at sa San Pedro Laguna sa Pasmed Pharmacy. Pero ho dito sa Metro Manila, available na, kahit na panig ho ng Kapuluan, available na po ito sa Mercury Drug Stores. Ayan ha. Okay. Teka ba? Bago tayo magpaalam, sandali masyado naman yung pinapadaling magpaalam. Ano ha? Congratulations ulit kay Relly de la Cruz ng Tacloban, Leyte. Siya po naman ang nakadali ng 12,000 nating mahiwagang tunog. Kagaling ano ha? Maganda umaga, Pilipinas! Paano po? Susunod ng 2x2 sa Tang-ACS Malita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay
Joseph Rudyard Kipling. Isa pong English novelist at journalist. Ang sabi niya ho, beware of over-concern for money or position or glory. Someday you will meet a man who cares for none of these things. Then you will know how poor you are. Ayan, huwag daw tayo masyadong gahaman sa pera at kapangyarihan. O kaya, ang tawag dito, yung kasikatan. Dahil isang araw, inyo pong makakaharap ang isang taong hindi po nagpapahalaga sa mga bagay na yan. At saka lamang ninyo malalaman na napakahirap nyo pala. Yan ha. Ang sinasabi niya ho paghandaan ho natin ang panahon ng paghuhukom. Kaya hanggat may oras tayo, gumawa ho tayo na mabuti sa ating kapwa ha. Di paano po? Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po naman, siyang alapal mo na sigigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Happy New Year, everyone! See you tomorrow. Magandang umaga, Pilipinas!